Magandang umaga po sa kanilang lahat, ang nanonood sa kanilang mga tahanan. Samahan nyo naman ako ngayong umaga sa ating 15 minutes devotion. Ito po ay araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na iyong katapatan sa amin. Kami po ay malusog, punong-puno ng pagpapala, kalakasan po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, ang hinihiling na sa aming pag-aaral, ikaw po, Panginoon, na siyang pumapatnubay sa amin, magbigay ng karunungan, Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At mayroon tayong topic sa buong buwan ng Agosto. Ito po ang The Name of Jesus. At mayroon tayong subtopic sa umagang ito po, pinapagkatang Jesus, the Good Shepherd. Dito po yan ating matatagpuan sa Juan 11, versikulo 11 hanggang 11 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Sorry. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwanan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y bayaran lamang ang walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano kinikilala ako ng Ama at siya'y kinikilala ko. Gayon din naman, kinikilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isang pastol. At mayroon pa dito po, continuation sa 27 hanggang 29. Dito po ang sinasabi. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Dito po sinasabi, si Jesus ang ating mabuting pastol. Ito po ay pagbigay katuparan sa sinasabi sa Ezekiel 34:23. Ito po ang sinasabi. Ezekiel 23. Italaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Ito po'y natupad sa pamagitan ni Jesus na siya po'y nagiging pastol ng mga kawan. Hindi lamang isang pastol, kundi mabuting pastol na sinasabi dito. Ano ba ang pangunahing role ng isang mabuting pastol o shepherd sa kanyang mga tupa? Ating unahin. Una, provision. Ito po ang pangailangan ng mga tupa. Ito po ang pagkain,
tubig at shelter. Ito po ang kulungan. Sabi dito, lahat ng kinakailangan upang maging malusog ang mga tupa. Ang lahat ng pangailangan ng kanyang kawan, kanyang mga tupa ay kanyang ibibigay. At dito sinasabi, ano ang karakteristik ng mga tupa ni Jesus? Dito, kinikilala niya ang kanyang mga tupa. Ayon pa sa ating binasa, nakilala ni Jesus ang kanyang mga tupa. At ito naman mga tupa ni Jesus, ayon pa sa 14 hanggang 15, nakikinig. Una, ang karakteristik ng kanyang mga tupa, nakikinig. At pangalawa, ay sumusunod. Sa ating basahin sa 14. Ako ang mabuting pastol. Kung paano kilala ko ang Ama, at siyang kilala ko, at siya'y kilala ko rin. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako namay kilala nila. Inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ito po ay ang mga characteristics, ulitin ko, ng mga tupang ito, nakikinig at sumusunod sa kanilang pastol. Pangalawa, ano pa ba ang pangunahing role ng isang mabuting pastol? Pangalawa, ang proteksyon. Sabi dito sa ating binasa, inaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At sa 28, binigyan ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos niyang ialay ang kanyang buhay, binigyan naman sila ng buhay na walang hanggan. At pangatlo, hindi mapapahamak. Doon naman sa 28, ang mga tupa ay hindi mapapahamak. Sinasabi dito, 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Pang-apat, walang makakaagaw dahil ito'y pinoprotektahan ng pastol, ang ating Panginoong Hesus. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Bakit natin tinatalakay o pinag-uusapan ito? Una, upang matiyak na si Hesus nga ba ang ating pastol. Upang matiyak na si Hesus nga ba ang iyong pastol. Pangalawa, upang matiyak kung sa kulungan tayo ni Hesus. Upang matiyak kung nasa kulungan ka ba ni Hesus. Pangatlo, upang hindi tayo maliligaw. Ang ating pinag-usapan dito, wala pa si Hesus, mayroong mga nauna sa kanya ng mga bayarang pastol. At pagdating ng mga lobo, umaagaw sa tupa, sila po ay nagsipagtakas. Ngunit hindi ganon ang ating pastol. Ang mabuting pastol, inibigay ang kanyang buhay at pinoproteksyonan ang kanyang mga tupa. Higit pa doon, binigyan niya ng provision ang kanyang mga tupa. Baka ikaw ay sa labas pa ng kulungan ni Hesus. Mayroong sinasabi kasi si Hesus doon na mayroon siyang mga tupa na wala pa sa kulungan. Baka ikaw na yan, kaibigan, kapatid. Paano mo natiyak na ikaw ay nasa kulungan na ni Hesus? Kung ating balikan ang ating pinag-aralan doon sa verse 14 to 15, nakikinig
at sumusunod sa kanyang pastol, ang kanyang mga tupa. Dito natin malalaman kung tayo nga ba o ikaw nakikinig ngayon ay nasa kulungan na o kasapi na, kasama na doon sa mga tupa ni Jesus. Dahil mayroon siyang binabanggit doon na wala pa, mayroon pa siyang mga tupa na wala pa doon sa loob ng kulungan. At kailangan ipasok ito upang isa na lang ang pastol. Dito, sinasabi, paano naman tayo makakapasok sa kulungan ni Jesus? Kung ating babasahin dito sa pahayag, ating basahin po ang pahayag 3:20. Ito po ang sinasabi, ang pahayag 3:20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninyo man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang Panginoon pala nakatayo sa pinto ng ating puso, mga kapatid. Kung ating bubuksan ang ating pinto at papasukin siya, pinto ng ating puso, siya ay papasok at kakain kasalo. Sabi pa doon ng Panginoon na nakikinig, kung talagang ikaw ngayon ay gustong pumasok doon sa kulungan, dapat kang makinig sa mga sinasabi ng iyong pastol. Nasa sa labas siya ng pintuan, nakatayo, kumakatok sa pinto ng inyong puso. Kung siya ay iyong pagbuksan, papasok siya at maging kasalo nyo siya sa inyong pagkain. Mga kapatid, kaibigan ko, nakatiyak ka na ba na nasa kulungan ka na ng pastol na si Jesus? Baka ikaw na ang hinahanap ng ating pastol na wala pa doon sa loob ng kulungan. Kung marinig nyo ang tinig ng ating Panginoon, huwag nyong patigasin ang inyong puso dahil ito na ang araw ng kaligtasan. Simple, mga kapatid, buksan natin ang pinto ng ating puso at papasukin si Jesus. At siya'y papasok at maging kasalo natin. Sa gayong pagkakataon, tayo po ay magiging isang sa pangatupa ni Jesus. Kung gusto mo naman na si Jesus ay magiging pastol mo, anyanyahin mo si Jesus sa iyong puso at buksan mo siya ngayong umaga. Kung ikaw handa na, tayo po ay manalangin. Samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat po, Panginoon, na aming narinig ang iyong mga salita na ikaw po pala ang aming mabuting pastol. Inaalay mo ang iyong buhay para sa iyong mga tupa. At mayroon kang provision, protection, Panginoon, sa iyong mga tupa. At ikaw naghahanap sa iba pang tupa na wala pa sa kulungan. Panginoon, narito ang aking kapatid ngayon. Binubuksan ang kanyang puso para pumasok ka at makisalo sa kanya. Patuloy mo siyang patuloy kang mangusap sa kanyang puso ngayon. Lord, ikaw po ang gumawa sa kanyang buhay. Kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas dahil siya po ang ating kailangan. Panginoon, isulat mo po ang aking kaibigan, ang kanyang pangalan sa libro ng buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at nawa ikaw na sumunod sa aking panalangin. Sabi pa ng Panginoon, sa lahat ng tumanggap, siya nagbigay ng authority na maging anak. At ikaw po ay ngayon ay anak na ng Diyos. Mayroong tayong gagawin upang tayo lumago. Unang-una doon, hanapin natin ang mga kawan, kalipunan.
na nakikinig sa mga salita ng Diyos at sumusunod. Ito ang karakteristik dito na sinasabi, na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Mag-aaral tayo sa salita ng Diyos at manalangin araw-araw upang lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. Tayo po ay sumapi sa mga kawan. Pumasok tayo at tayo po ay magbasa ng Biblia at manalangin sa araw-araw upang sa ganon tayo po ay lumago kasama sa ibang mga kawan. Tandaan natin, tayo po ay makinig at susunod sa sinasabi ng ating mabuting pastol. Si Jesus po ang ating mabuting pastol at ngayon po ikay membro na o kasapi na sa mga kawan na inalagaan ni Jesus. Magandang umaga po, nawa ating naunawaan ang ating pag-aaral sa umagang ito. Hanggang sa susunod, bye-bye.